pagkatapos ang maingay na pagsalubong sa 2011, isang aksidente ang naganap sa Cubao Underpass. Tricycle at SUV nagsalpukan, isa sa mga biktima agaw buhay sa ospital. Napabalik na ho kami noon ng base dito sa Ortegas. May napansin kaming traffic sa tunnel ng Aurora. Nag-request na kagad ako ng maraming alba kasi meron ng mga dalawang nakabulagtan na involve yung isang tricycle at saka isang SUV. Itong sasakyan na itim na nandito sa way na to, then yung motor sir nandito, bigla kumabig dito. Eh matuloy itong dadating itong sasakyan sir. Pagdating, hindi na siguro nakontrol yung preno. Pero pinilit niya pa rin yung preno, umiyak na yung gulong sir eh. After nun, narinig ko na, dito na, tapos takbo na ako. Nakita ko to sir, tumama doon sa poste, dito sa Kailan. Nakataob na. Ngayon, itong motor, merong naipit na bata sir eh. Tapos may dalawa rito na tumilapon. Baliw yung tricycle na total wreck yun eh. Kaya yung pasaherong nakita namin, maaaring backride yung isa nun at isa yung driver. Tapos yung isa pa, naipit ng tricycle. Hinugot pa namin sa loob yun. Approximately 3:30 to 3:45 a.m. of January 1, three patients, unang nilabas nila isang bata, and then sumunod nga isang lalaki na approximately 25 to 30 years old, and then isang babae. Nahinatid nila yung nanay nung driver na si Choi, ay natid nila sa Dagupan bus. Ngayon, nung pauwi na raw sila, na ano nga sila, nalaman ko na lang na disgrasya nung may dumating na pulis sa amin. Pan-assessment, no? Nung in-evaluate namin, nakita namin na mas kakailanganin muna nung lalaki na 25 to 30 years old ng immediate attention. So, dahil wala na po kami nakuhang vital signs, ibig sabihin wala siyang BP, blood pressure, wala siyang cardiac rate, hindi na rin siyang humihinga. And then after about 10 minutes of resuscitation, na nagkaroon po ng cardiac rate yung pasyente. Ibig sabihin, tumibok po ulit yung puso niya, no? So we stop the CPR and then observe the patient habang tinutuloy po natin binibigyan ng gamot. The patient was maintained on ambubagging dahil hindi niya na nga po kayang huminga on his own. Unfortunately kasi, ang kanyang neurovital signs status kasi ibig sabihin yung function ng utak ng pasyente bagsak na po. Ito po yung tinatawag namin sa medical term na Glasgow Coma Scale o GCS o yung sa layman's term malay tao natin. Yan, nung dumating itong pasyenteng babae, no, approximately 10 to 15 years old yung bata, she was hysterical, no? Pero mahirap siya makausap, no? We thought na serious din ang condition niya kasi lalo pag ganyan, coming from a trauma and hindi nasa tamang malay tao ang pasyente, always consider na may tama rin ang kanyang utak, may pagdudugo rin sa utak niya. And true to it, nakita namin yung x-ray, yung kanang baga ng pasyente ay may pneumothorax. Ibig sabihin may hangin sa labas ng pinakabaga niya. Kaya may katotohanan yung sinasabi na nahihirapan siyang huminga kasi hindi makapag-expand ng maayos yung baga niya. Kung napansin niyo, naglagay kami ng tubo sa tagiliran niya. And then right after that, na-relieve ang pasyente. Kasi na-drain natin yung hangin sa labas ng baga niya. Yung mga lacerated wounds natin, no, dinebris, ibig sabihin, hinugasan, tinanggal yung mga devitalized tissues, and nilinis. Tapos yung kanyang hita, no, na ni-refer po natin sa mga kasama natin sa ortho para malagyan ng tamang lunas, no. So ginawan siya ng traction para mapag-align ulit yung buto niya sa hita. Ngayon nakakausap na siya, maayos na. Medyo may mga remnants pa ng pamamaga, no, at naka-traction pa yung kanyang hita. Ini-schedule pa po yung kanyang operation para
makorek po yung bali sa hita po niya. Confined to bed pa yung pasyente natin, no? Bedbound pa yung pasyente natin up until maoperahan po yung hita ng pasyente natin. Bukod sa malagim na aksidente, isang bagong sunog ang sumiklab din sa pagsalubong sa bagong taon. Ang mga bumbero sinalubong ang 2011 nang nasa serbisyo.